sa isang buong araw. That's a devotional study. Thematic study. Kapag sinabi pong thematic study ay nag-explore, no, sa mga specific na topic. Halimbawa ngayon, no, tayo ay may sinusundang series, no, discipleship series, growing our relationship. No? That's a thematic study. May tema, no, ang inyong pag-aaral. And also, we have inductive study, kung saan nagpo-focus doon sa text, sa salita mismo, pinag-aaralan yung kung paano sinulat, yung scripture, ano yung mga tema ng scripture, kung paano to i-apply sa buhay. Ang daming paraan upang pag-aralan ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot lamang dahil sa panahon natin ngayon, hindi itong priority. Labig face ko lang. Hindi itong priority. At hindi natin ina-expect din. Huwag natin ina-expect na ito ang priority ng mga tao. Pag bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, bilang isang Kristiyano, na naniniwala ng ating Panginoong Hesus, siya ang Diyos, no, na tagapagligtas. Siya ang dumating na Diyos na nakapasok sa Jerusalem upang gampanan ang pinapagawa ng Diyos. Iligtas ang sanlibutan. Kung naniniwala ka sa ganung katotohanan, dapat lamang na ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko kayo sinasabihan na pumasok kayo sa Bible School. Pagtapos kayo, mag-graduate kayo sa seminaryo. No? Ang gusto kong gawin natin lahat, no? Maging masugid tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's grab every opportunity. Hindi sapat yung nakinig na tayo dito ng salita ng Panginoon. Nag-devotion ka every day. Gawin natin, let's immerse ourselves, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. The path to a blessed life, a life that truly reflects the triumph of our Lord Jesus Christ, is not paved with worldly success or material possessions. It's rooted in deep and abiding relationship with God, a relationship nourished by consistent study and meditation of His Word. Tagalogin ko po. Ang landas ng isang mapagpalang buhay ay isang buhay na sumasalamin sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pumasok sa Jerusalem. Anong klaseng tagumpay yun? Tagumpay na hindi binubuo ng mga material na gamit. Tagumpay na hindi binubuo ng mga worldly success. No? Ito ay nakaugat sa matinding pagsunod sa Panginoon. Isang pagsunod na pinapataba ng ano? Pinapataba ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, no? Let us embrace, no, yung salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Hesus, na mag-transform sa ating mga buhay, gabayan tayo sa ating mga landas, magkaroon tayo ng kapayapaan, kagalahan, pagmamahal, no? Habang tayo ay naglalakad na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Dito po tayo magtatapos. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Lalala po natin itong lahat. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Verse 17 po, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sige po,
2 Timothy 3:16 and 17. Ang lahat ng nakasulat sa Scripture, sa banal na salita ng Panginoon, ay galing sa hininga ng Diyos. Ilan na ito nabasa natin, no? At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama sa likong mga gawain, at pagbibigay ng gabay para sa tamang pamumuhay. Para ang bawat nagsisilbi sa Diyos ay maging karapat-dapat at ready na gumawa ng lahat ng klase ng mabuting gawain. Kaya mga kapatid, nanyayahan ko kayo na ialay yung ating mga sarili, no? Na mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi lamang para may dagdag tayo kaalaman, hindi lamang para may ipagmalaki tayo, ipagmayabang tayo, kundi meron tayong handa tayo na gumawa ng kahit anong mabuting bagay para sa Panginoon. Hayaan natin ang salita ng Panginoon ang magbubog sa ating mga buhay at gabayan tayo, lalo na ngayong Holy Week. Darating na Holy Week. Maging tapat tayo sa Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Sumunod tayo sa ating Panginoon na siyang buhay na salita ng Panginoon. It is vice versa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong salita, Panginoon. Ang inyong salita ay buhay, Panginoon. At karapat-dapat lamang, Panginoon, na kami ay sumunod sa inyong mga salita. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin gaang napapansin o nabibigyang pansin ang kahalaga ng inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuhay ng may katapatan, Panginoon, at mabuhay, Panginoon, na patuloy na sumusunod sa inyong Panginoon. Lalo na sa darating na Holy Week, Panginoon, sa pag-alaala namin, Panginoon, sa inyong ginawa para sa aming mga buhay, Panginoon. Aming dinadalangin, Panginoon, na kami ay katagpuin niyo, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay na inyong salita ay buhay at ma-realize namin, Panginoon, kung paano namin ito kailangan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.